Yes po, Doc. At first of all, congratulations po muna sa mga nakapasa at nakasungkit po. Balita natin, 100% ay nakuha muli ng yung passing rate po ng Jose Maria College Foundation Incorporated para po sa mga teachers po natin sa Bachelor of Elementary Education program. Siguro, ilan bang mga estudyante ito na nakapasa, Doc? Dito nga po sa nakalipas na LET exam. Actually, bali, we have 7 from the BE-Ed. Kasi bali ang ginagawa natin is meron tayong retention policy. Kaya kahit tawag dito, nagsimula sila sa first year, marami sila. Pagdating ng fourth year, bali talagang kukunti na lang talaga ang makapasa or makagraduate. It's because of the retention policy natin. Kasi tinitingnan din natin kung sino talaga ang may kakayanan na magturo. Kasi hindi naman lahat na magpa-enroll sa teacher education is may kakayahan talaga sila. So ang iba sa kanila is talagang parang gusto nila, pero pagdating nila doon sa sa pag-aaral na nila, makikita natin na talagang naka-incline sila sa other field. So, pagdating nila ng first year, lahat ng mag-apply, makapasta ng admission test is tinatanggap natin sila. Pero alam nila na meron talaga tayong retention policy na kung hindi nila makuha yung certain grade, for example, sa atin kasi ang retention policy natin is dapat wala silang 82. So, at saka hindi mababa sa 82 din yung average nila sa first semester. So kung may subject na talagang mababa, next na semester is instead na 7 subjects ang kukunin nila, babawasan natin ng isa para at least makafocus sila. So para titingnan natin kung talagang kaya niya magiging teacher. So lahat din naman ginagawa ng mga instructors para matulungan sila, para talaga makamit din nila yung gusto nila, yung ambition nila na magiging teacher. Pero pagdating ng second semester for that school year, kung kung nakita natin na hindi talaga nila kaya, so ina-advise natin sila na baka mas mag-shift ka na lang ng ibang program. Kasi kung titingnan natin, parang hindi ka talaga nakaano sa College of Teacher Education. Pero before tayo darating sa time na yan na ganun talaga, marami pang mga consultations na ginagawa natin para sa mga bata, para lang matulungan talaga sila. Ganun siya, bali pamamaraan natin. Kaya yung sa March na 2025 na licensure examination for teachers, bali 7 lang sila. Ayan po, para sa kaalaman ng ating mga kababayan, alam natin na yung Jose Maria College Foundation Incorporated ay founded po ni Pastor Apollo C. Kibulet. Alam namin, Dean, na halos lahat ng mga mag-aaral dyan sa JMCFI ay mga scholar ni Pastor Apollo C. Kibulet. Yan nga yung ipinapakita natin yung nakaraang kampanya na kung saan ay halos lahat nga ay sinusuportahan ni Pastor para makapagtapos ng pag-aaral. Ano ba yung naging reaksyon muna ng paaralan? Ano bang reaksyon ng buong paaralan sa pagkamit nga nitong 100% passing rate? Actually, masayang-masaya talaga ang lahat. Kasi kung ano yung achievement ng isang program, achievement na talaga ng buong institution yan. At saka tulong-tulong kasi talaga ang bawat isa, bawat program, lahat ng deans, may mga din yan, anong ginagawa ninyo para magganito, magbibigay din ng mga tips, magbibigay kung ano yung mga best practices ng bawat program or college talaga. So masaya ang lahat, lalong-lalo na talaga ang ministry kasi isa sa mga nakapasa din is scholar talaga ni Pastor. So
yung talagang dito talaga siya lumaki, yung tinatawag natin na GoF Scholar, Gift of Education na scholar. So marami ding ano, may tinatawag din kasi tayo dito na GOE, Gift of Education, yun sila yung mga hindi talaga sila member ng ano ng ministry pero binigyan sila ng pagkakataon ni pastor na makapag-aral. Marami tayo dito na mga GOEJ. So Opo. kaya totoo talaga yan na maraming scholar si pastor dito sa JMCFI. Opo. Dean, ano ba yung mga naging hamon naman ng naranasan, encounter nga po nitong mga estudyante po ninyo sa paghahanda para po dito sa licensure examination test? Ang ano lang kasi yung sa iba kasi sa kanila, bali graduate kasi yan sila ng ano, 2024. So yung iba kasi sila after graduation may nakakuha na sila ng mga trabaho. So isa sa mga challenges talaga nila is to manage their time. Sa pagtatrabaho at saka yung sa pagre-review. So yun din ang inaano nila pero nandun din yung mga advisors nila dati na talagang nagbibigay din sa kanila ng mga ano mga advice para anong gagawin ma-manage nila ang time at at the same time meron silang pambayad ng ano nila pambayad nila para sa review and then maka-review din talaga sila totally. So isa yan sa mga ano yung pag-manage ng time nila. Yung faculty, mismo, si Pastor Apollo C. Kibuloy, ang administration, papaano ba sinusuportahan ang ating mga mag-aaral? Hindi lamang itong mga nakapasa, kundi lahat. Kasi napapabalita natin, halos lahat ay talagang nagtatagumpay sa kanilang mga eksaminasyon, ang mga estudyante po ng Jose Maria College. Okay, particularly sa amin sa College of Teacher Education, first year pa lang yung mga students, ano na yan sila, may mga programs na kami para i-prepare sila sa darating na ano, licensure examination. Na after graduation, ready na talaga sila. So para sure pa rin after graduation, we encourage them to have also a review from a review center. So ganun ang ginagawa. So first year to fourth year, meron kaming tinatawag na CE. So i-enhance bali ang ano namin yan tawag na is curriculum enhancement. So lahat yan ng mga ano required talaga yan lahat ng students. And then another one is we have also curriculum assessment. So yan siya is ginagawa din namin, isa din yan sa mga programs na bali ginagawa namin para tulungan yung mga bata para i-ready talaga sila sa licensure examination. So aside from that, meron pa rin kami actually this school year 2024-2025, meron din kami mga additional na mga programs para ma-enhance talaga yung mga skills ng mga bata, the way sila magsalita, magturo. So ang daming mga nakaano talaga na mga activities, naka-ready para sa kanila na activities para talaga ma-prepare sila sa kanilang field which is teaching profession. Sa tingin po ninyo, Dean, kung ikukumpara mo sa ibang mga top-performing universities sa Pilipinas, ano yung unique practices o innovation na meron po ang JMCFI, particular na dyan po sa College of Teacher Education? Actually, kung titingnan natin kasi bata pa naman talaga compare sa mga sa mga other colleges talaga na namamayagpag talaga. Actually, kung titingnan natin bata pang GMC pero isa sa mga talaga ng GMC is yung dedication ng mga instructors. Yung mga CE, CA na mga programs namin at iba pa mga programs. Actually, out of love na rin nila yan. So, ginagawa nila yan para sa mga students namin. Opo. Kasi gusto talaga nila magturo, nandun talaga yung passion nila sa pagtuturo. Kaya kahit kung sa atin nga sa tawag dito sa term pa natin parang love beyond measure na yan nila. Opo. At ang pagkakaalam din po natin,
Ika-4 na beses na po ito na nakasungkit po ang Jose Maria College ng 100% passing rate mula po sa mga estudyante o graduates nga ng BE Ed dito sa kumukuha po ng licensure exam. Yes, pang-apat na yan siya, consecutive na years na talagang bali naka 100% ang BE-Ed. Actually, talagang malaking pasasalamat namin kay Pastor kasi hindi rin basta-basta ang suporta ng school sa hindi lang naman talaga sa College of Teacher Education, pero sa lahat ng mga colleges, hindi basta-basta yung suporta ng school administration sa pamamagitan ng ating mahal na pastor. So, isa din sa nasa puso talaga na tanim niya sa puso ng mga teachers, especially yung mga datihan na talaga, yung 15 years, 16 years na nandito, hindi sila mga members, tagalabas sila, pero nandun talaga sa puso nila yung tinuturo ni pastor sa atin na wala kang magawa kung yung ginawa mo is hindi siya excellence. Ganon. Opo. Papaano po ninyo mapapanatili ito, yung consistency na patuloy na magtatagumpay, patuloy na makakasungkit po ng 100% passing rate ang JMCFI para doon po sa mga graduates po ninyo? Kung ano yung mga best practices namin, ipagpatuloy pa rin namin yan. At kung meron man kami sa mga assessment na gagawin namin, kung meron man kami makita na kailangan namin i-enhance, so we need to enhance talaga para every time makuha talaga namin yung 100% na pass rate. Opo. At kaugnay nga sa magandang balita na yan, ay inaasahan nyo rin ho ba na mas dadami pa yung kukuha ng education, itong programa na ito, ang mag-e-enroll dyan po sa programa po dito sa College of Teacher Education, dyan sa JMCFI? Actually, yung result ng licensure examination, isa yan sa ginagamit namin talaga sa marketing. Kasi yan ang nagpapatunay kung anong klaseng edukasyon meron ang JMC. Opo, opo. Diyan po sa Davao City po yan. Dako po tayo dito sa mga basketball, o mga varsity po nito, basketball players po natin. Dahil nga nabalitaan din po natin na nasa Game 1 na pala ng championship games ng DPBL Season 6 Probiotics Cup. Pwede ho ba ninyong ikwento rin sa amin? Dahil itong mga varsity player, itong basketball players din, ay kung maalala po ng ating mga kababayan, ito'y sinusuportahan din ni Pastor Apollo C. Kibuloy sa matagal na panahon. At sinusuplayan mula sa mga damit, sa sapatos, lahat ng mga pangangailangan nila, lalo na sa kanilang mga practices, sa kanilang mga training, ay pinoprovide yan ni Pastor Apollo C. Kibuloy, Dean. Okay, actually, hindi lang naman talaga academic ang tinututukan ng school. Isa din sa tinututukan ng school ay yung sports. And one sa mga sports na talagang binigyan din ng school is yung basketball. So, totoo talaga yan na hindi basta-basta ang suporta ni Pastor sa lahat ng mga varsity natin, sa kanilang lahat. Noon pa yan, simula pa talaga ng GMC 2002 hanggang ngayon, hindi basta-basta talaga ang suporta ni Pastor. Lahat, no, yung mga, lalo-lalo na yung mga varsity na taga ibang lugar, tapos dito nag-aaral sa GMC. So merong bahay na talagang inano ni Pastor para sa kanila, yung pagkain nila, libre sila. And then alam natin na mga sapatos nila, si Pastor talaga nag-sponsor. Pagdating sa mga games, ang suporta ni Pastor more than 100% talaga. Yan. So kaya yung mga varsity din natin, masaya sila at talagang ang laki ng gratitude nila kay Pastor. Opo, kaya nga nakikita natin mas namomotivate pa sila sa kanilang mga field ngayon at mas lalo pa nilang pinag-iigihan kaya nagkakampyon
Dean, ano? At lalo itong mga guro. Siguro huling mensahe na lang po ninyo, Dean, para po sa ating mga kababayan, lalo na po dyan sa Davao City, para po sa mga gustong pumasok, mag-aral o mag-enroll dyan sa JMCFI. Alam natin na hindi lamang sa education banda ang ino-offer po ng JMCFI. Nasa inyo po ang pagkakataon, Dean, para po sa mga kababayan na natin nanunood po sa mga oras na ito. Okay, salamat Jade. Una sa lahat, nagpapasalamat ako kay Pastor sa hindi talaga basta-basta ang suporta niya sa Jose Maria College Foundation Incorporated, na talagang ang pangalan niya is talagang nakakabit talaga sa school na to. And malaki din ang pagpapasalamat namin sa mga kasamahan namin dito, in which ang spirit of unity ang talagang nananaig. So, masasabi ko lang sa mga taga-Dabawen, sa mga Dabawenyo at even sa mga sa ibang mga tao sa ibang probinsya na bali hindi totoo yung mga naririnig nila about sa GMC, na ang GMC is lang siya for members of the kingdom of the KOJC. Hindi siya lahat ng estudyante na gustong mag-aral sa GMC, as long as makapasa sila sa requirement or qualified sila, so pwede talaga sila mag-aral. Hindi siya non-sectarian ang school. In fact, meron tayong mga students dito na Muslim, from different denominations and religions. So welcome kayong lahat dito kung gusto talaga ninyo mag-aral. And then we are bringing talaga the ACQ education. Ano yung ACQ education? Acquired consistent quality education. Na yan talagang tinuturo ni Pastor sa atin. So kung mag-aral kayo dito, another one na gusto ko i-clarify, na ang sabi-sabi kasi nila na ang mga estudyante daw dito sa Jose Maria College Foundation Incorporated is pinapatindan ni Pastor. Hindi talaga yan totoo. Fake news. No? So, kung ano pa yung mga negative na mga narinig ninyo about JMCFI, pwede kayong pumunta dito para magtanong, para i-clarify lang, kung at least para manulaman ninyo kung ano ang katotohanan. JMCFI is a very good school. Alright. Dean, maraming salamat po sa inyo pong oras at sa pagbibigay po ninyo ng impormasyon ngayong umaga. Mabuhay po kayo, mabuhay po ang Jose Maria College, mabuhay po si Pastor Apollo C. Quiboloy. Salamat. Thank you, Pastor. Ayan po mga kababayan, si Dean Angelita Ruiz ng College of Teacher Education ng Jose Maria College Foundation Incorporated.